Magandang araw sa inyo sa Pilipinas. Magandang gabi sa ibang dako. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Basahin natin, kapatid na Daniel, yung 24, 29 ng Mateo. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Sabi ng ating Panginoong Hesus, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, magdidilim ang araw, ang buwan hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, sa buong Biblia, maraming makikitang talata na ang buwan o ang araw magdidilim, ang buwan hindi magbibigay ng liwanag. Scientific yun, ano? Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, kasi po yun naman pong liwanag ng buwan ay dependent po doon sa ibinibigay ng araw, kapatid na Eli. Yun. Basahin natin ito, kapatid na Daniel. Sabi po dito, the moon gets its light from the sun. In the same way that the sun illuminates earth, the moon reflects the sun's light, making it appear bright in our sky. Yan, ngayon lang naman natuklasan ng tao yan. Kamakailan lang na ang buwan, wala siyang sariling liwanag. Nang makarating mismo ang tao sa buwan, napatunayan na wala namang liwanag talaga yung buwan. Yung mga scientist nandun sa buwan, nakita nila may bato, may parang lupa, may matinding alikabok. No? Paano yun magkakaroon ng liwanag? Di naman, wala namang ano ron, wala namang apoy para magliwanag. Ayan, no? Yung coverage ng Apollo 11. Nandun, bato eh, oh. Nakarecord yan noong 1969. Pero sa Biblia, bago pa makarating ang tao sa buwan, sinasabi na ng Biblia yung totoong pangyayari na pag nawala yung liwanag ng araw, ang buwan hindi na rin magbibigay ng liwanag. Ibig sabihin, ang liwanag ng buwan galing sa araw. Yun din yung nabasa kanina sa Kapitulo 13 ng Isayas. Basahin natin yung 13. Sa Gis. Sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak niyaon, hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag. Pag nagdilim yung araw sa pagsikat niya, hindi na pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag. Alam nyo ba, mga kapatid, na ang sabi ng mga siyentipiko, ang araw daw, ang ating araw, yung sun, maaari pa raw magbigay ng liwanag yan sa susunod na bilyong taon. Pakilagay mo nga yun dyan sa ating screen kung gaano pa katagal itatagal ng liwanag ng buwan ng araw. Ito po, basahin natin, kapatid na Daniel. The first stars and galaxies appeared soon afterward. Our solar system was born 4.5 billion years ago, and the sun is expected to remain in its present form for at least 5 billion years more.
Ayan, 5 billion years more. Ang life expectancy ng araw, ayon sa mga siyentipiko sa lupa, 5 bilyong taon pa. So parang hindi pa nangangalahati ang araw sa kanyang life expectancy. Meron akong gusto sa inyong ibahaging karunungan dito, mga kapatid. Kung ang siyensya ang pagbabatayan natin, nag-e-expect sila na 5 bilyon taon, ang araw buhay pa. Yung may liwanag pa, mayroon pa siyang apoy. Pero pagdating pala nung katapusan nung tinatawag na malaking kapighatian, yung Great Tribulation, ang araw noon hindi na magbibigay ng liwanag. Ang ibig sabihin, magkakaroon ng malaking kapinsalaan sa araw. Ipinakita yan sa Apokalipsis na mayroong bago dumating yung katapusan ng universo, masasaktan ang ikatlong bahagi ng araw. Basahin natin sa Apokalipsis 6 o 8, versikulo 12. At humihip ang ikaapat na anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag at gayon din naman ang gabi. Ayan, makikita nyo dito, hindi pa ito yung katapusan ng kapighatian eh. Kasi pag natapos yung kapighatian, buong araw na hindi naliliwanag. Pero itong nakita ni Juan, magaganap muna ito. Ito sa kasalukuyan ito ng kapighatian o ng Great Tribulation. Pag-ihip ng ikaapat na anghel, nasugatan ng wika ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng bituin. Tama talaga yun. Pag nawala yung ikatlong bahagi ng sikat ng araw, mawawala rin yung ikatlong bahagi ng sikat ng buwan. Kasi doon ang gagaling yung sikat ng buwan sa sikat ng araw. Naaalaala ko, na guni-guni ko mga kapatid, pag naganap ito, napakalaking problema ng tao ito sa mundo. Biro mo, ang araw masusugatan. Maaaring hindi nyo napapansin, hindi nyo alam mga kapatid. Ang araw po, may mga explosion na nagaganap sa araw. Kaya ang araw, nakakakita ang mga siyentipiko ng ilang bahagi ng araw na parang may maitim. Yung sun, meron siyang maitim, parang black spots. Ayan pakita mo yan. Yan. Yung mga black spots na yan ay mga bahagi ng araw na minsan nagkakaroon ng pagsabog dyan sa mga bahagi na yan. Tapos, pag sumabog, lalabas yung nasa may bandang ilalim, nagko-cool down yung surface ng araw, kaya nagkakaroon ng black spot. Pwede mo bang ipakita yung paliwanag ng siyentipiko ron? Yung mga black spot sa araw, ako'y namamangha, 2,000 taon, sinasabi ng Biblia, nasugatan yung ikatlong bahagi ng araw. Abay sa natuklasan ng siyensya ngayon, posible pala yun. Kaya nagkakaroon ng black spot sa araw eh. Ito po. Sa sunspot are areas that appear dark on the surface of the sun. Pakibasa mo kapatid na tayo. Sunspots are areas that appear dark on the surface of the sun. They appear dark because they are cooler than other parts of the sun's surface.
Solar flares are a sudden explosion of energy caused by tangling, crossing, or reorganizing of magnetic field lines near sunspots. Yan. Kung mapapag-aralan lang ng sa bagay, hindi ko naman ayoko naman i-recommendang mag-aral kayong siyensya. Ang araw po, marami po yang marami yang magnetic fields eh. Makikita mo ang magnetic field ng mundo, dalawa lang eh, yung South at saka North Pole. Ang araw po, napakaraming magnetic fields. Dahil dun sa magnetic fields na yon, nagkakaroon ng explosion ng energy. At yung magnetic fields din na yon, ang nagsusustini para magkaroon ng continuous na nuclear fission sa araw. Banggaan yung mga hydrogen molecules doon. Yun ang nagpuproduce ng apoy na halos wala ng katapusan. Yung banggaan ng mga molecules o mga atoms ng hydrogen. Ngayon, yun ang nagbibigay ng matinding init sa araw. Yung, para bang yung nagkikis-kis. Ikis-kis mo kasi yung kamay mo, parehong kamay mo. Ikis-kis mo, naramdaman mo umiinit eh. Eh yung mga hydrogen atoms, pagka nagkikis-kisan, yung mga nucleus ng hydrogen, nagkakaroon ng nuclear fission o fusion na tinatawag. Yun ang nagpo-produce ng init. Pagkatapos, nagkakaroon ng pagsabog doon sa isang parte ng araw kasi ang magnetic fields po doon pagkarami-rami, hindi mo pwedeng ilagay. Pakita mo lang kung gaano karami ang magnetic field sa araw. Hindi kagaya sa mundo, sa North at saka South Pole ang ating magnetic fields. No? Sa araw ang magnetic fields, napakarami. Salasalapid. Ano ba yung salasalapid sa Tagalog, sa English? Intertwined ang kanyang magnetic fields. Yun ang nagpo-produce ng too much power para sumabog ngayon ang isang parte ng araw. Ang kinamamangha ko, basahin mo, sige kapatid na Daniel, pakibasa mo lang ito. The sun has a large and complex magnetic field. The sun's average large-scale magnetic field, like that of the Earth, exhibits a north and a south pole linked by lines of magnetic force. Magnetic fields are created by things that are magnetic, like iron magnets, or by moving charged particles. Merong complex magnetic field ang sun. Pero para maintindihan ng kapatid, mas maganda yung retrato ng illustration ng magnetic fields ng sun. Yung complex magnetic field na yun po ang ang magnetic fields niya, tinan niyo, pagkarami-rami, intertwined. Yan ang nagkokos nung tinatawag na sun flares. Yung pagsabog sa isang bahagi ng araw. Pag sumabog yun, lalamig yung party na yon. Kaya pag lamig, nawawala yung apoy. Kaya nagiging parang sunny spot, parang dot na mga itim. Ayan, kagaya niyang nakikita nyo ngayon. Ano? Nakikita nyo ngayon sa retrato. Mayroong bahagi ang araw na parang maitim kasi nagkaroon ng mga sunflakes doon. Tapos ang nangyari, lumamig yung party na yon. Ang punto ko ron mga kapatid, yung katotohanan, ang Biblia nagsasalita, 2,000 taon na, wala pa namang ganyang pag-aaral, wala pa namang mga teleskopyo noon 2,000 years ago. Ang araw pala, may nakita si Juan na sugatan ng 3 bahagi ng araw. Nasugatan din ng 3 bahagi ng buwan. Hindi umano, hindi sumisikat. Ganon din ang 3 bahagi ng bituin, which is possible po. Ang bituin kasi, pwedeng yan ay mag-turn into red giant. Wala na siyang init, lolobo siya. Kaya nga, pag lumobo na, nagiging
tawag doon, proton star yata, nakalimutan ko. Tapos sasabog na yon, magkakaroon na ng black hole. Yan proseso ng natural sa universo. Nasa Biblia pala yan, na po pwedeng ang ikatlong bahagi ng araw masugatan. Ibig sabihin, mawawala ng init, ikatlong bahagi. Naku po, lalamig sa mundo nun. 8:12 nga, kapatid na Daniel, ulit tuloy mo sa 13. At humihip ang ikaapat na anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag at gayon din naman ang gabi. At nakita ko at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa pagitan ng langit na nagsasabi ng malakas na tinig, sa aba, sa aba, sa aba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga ibang tunog ng takakak ng tatlong anghel na magsisihihip pa. Pag sihip yung ikaapat na anghel, magkakaroon ng disgrasya sa araw Which is ngayon, alam na ng mga siyentipiko na ang araw talaga, vulnerable yan na sumabog ang isang parte, tapos pagsabog lalamig yung sumabog, magkakaroon ng sunspot. Possible pala, nasa Biblia pala talaga yun. Hindi pa natutuklasan ng siyensya, nasa Biblia na. At pagka nasugatan yung ikatlong bahagi ng araw, talagang mahihirapan ang tao sa lupa. Alam niyo kung bakit? Yung kumpleto sikat ng araw at kumpleto init nagkakaroon pa ng yelo sa lupa No? Imaginein mo pag nawala 1/3 ng sikat ng araw, kung gaano kalamig lalabas. Kaya ang sabi ng Biblia, sa aba, sa aba, sa aba. Kung meron pang tatlong hihipay, kaapat na anghel lang ito Pag hihipan ng tatlong anghel, magkakaroon pa ng tatlong pagkaaba. Yan na nga yung Great Tribulation na mangyayari sa lupa. Pagkatapos niyan, at talagang sasabog na yung sinasabi ni Pedro, ang mga bagay sa langit mapupugnaw na sa matinding init. Ang alam niyo ba ang sabi ng siyensya, mga kapatid? Pagka may isang bituin o isang galaxy na sumabog, para palang domino yan, hindi natitigil, sasabog na lahat. Nung araw, hindi ko maisip yun Pero pag nagkaroon pala talaga ng pagsabog, kasi sabi sa Biblia, sa araw na yon, ang langit mapaparam kasabay ng malakas na ugong. Malakas na ugong. Maingay na yun, pagsabog yun. Maririnig sa mundo ang sangkalangitan. Kasabay ng malakas na ugong. Layo-layo ng sangkalangitan sa atin Pero maririnig yun, malakas na ugong, sabi ni San Pedro. At yun nga ang informasyon ng siyensya. Pag may sumabog na sa isang bahagi, halimbawa isang galaxy, sumabog na, tuloy-tuloy na yan, lahat na magkakadamay-damay na, yun na nga ang katapusan ng universo. Hindi ko akalain na yung palang nababasa natin sa Biblia, natutuklasan na ngayon ng siyensya. Meron na akong ebidensya, mga kapatid, na ayun, tama yung nasa Biblia. Pwede palang installment ang pagkasira ng araw Ikatlong bahagi muna. Pero pag dumating na yung kasakdalan na tapos na yung tribulation, magdidilim ng buo ang araw. Yan ang isang bagay na dapat nating maintindihan. Ang Diyos ang may-ari ng liwanag. Sabi ng Diyos, magliwanag. Kasi ang pagka-translate sa Tagalog, magkaroon ng liwanag. Hindi. Sa Hebrew, ang sabi, magliwanag.
Nagliwanag ngayon yung mga dapat magliwanag. Mga bituin, no? Nagliwanag, mga kometa. Yan nasa universo yan eh. Magliwanag, sabi ng Diyos. Yung pagkakasalin, let there be light. Mali yun. Sa Grego, walang let there be. Lagay mo yung 1:3, i-close up mo sa Hebreo. Walang nakalagay doon na let there be light eh. Sa 1:3, ang sabi ng Biblia, sabi, and God said, be light. Be light was light. Ibig sabihin nun, yung salitang be light, walang let there, dinagdag lang nila, let there be. Ang sabi ng Diyos, be light. Ang ibig sabihin ng be light, magliwanag. Sa Hebreo, ang salitang ginamit, be ay yung salitang Hebreo na, mag-aral kayo mga kapatid, no? Hawjaw. Haja. Hawjaw. O hawja. To exist, that is to be or become, come to pass. Yan. Yung kasunod na salita, liwanag, ang ginamit ni Moises sa Bibliang Hebreo ay ang salitang ore. Ang ibig sabihin nun, lumiwanag. Illumination. Hindi magkakaroon ng liwanag, kundi lumiwanag. Meron na, napag-aralan natin ito nakaraan eh. Meron nang nakahanda, kumbaga sa, tawag doon, kumbaga sa bumbilya, andyan na, isuswitch mo na lang. Hindi ka gagawa pa lang ng bumbilya. Yung salita doon, let there be light, translation na dinagdagan ng mga nag-translate. Ang salita ng Diyos, lumiwanag, be light, lumiwanag. Kasi meron na nakahandang liliwanag lang eh. Kaya nag-umpisa na ngayon ng nuclear fusion sa araw, sa mga bituin. Lumiwanag ngayon. Kaya pati bituin lumiwanag eh. Kasi yung bituin parang araw yan dahil dun sa pagsisindi ng hydrogen at saka yung mga hydrogen atoms na nagbabanggaan. Yung salitang be light o lumiwanag. Ibig sabihin, may nakahanda na, isuswitch na lang. Alam mo ang punto ko rito, kapatid na Daniel. Pagka ang Diyos na nagsabi na lumiwanag, pag sinabi niya dumilim, may hawak siya ng switch eh. Nung iswitch niya, nagliwanag. Pwede ba niyang patigilin ang liwanag? Kahit sabi nung mga siyentipiko, 5 billion taon pa yung araw. Teka muna. Kahit 5 billion taon yan, pagka gusto ng Diyos, patay ng liwanag niyan. Patay liwanag niyan. Kaya pagkatapos ng Great Tribulation, magdidilim na ang araw. Pati buwan, di na maliliwanag. Kasi sa araw lang siya nang hihiram ng liwanag eh. Tapos, ganun din ang mga bituin. Kasi magkakadamay-damay na. Basahin natin ito. The sun is a main sequence star and thus generates its energy by nuclear fusion of hydrogen nuclei into helium. In its core, the sun fuses 500 million metric tons of hydrogen each second. 100 million metric tons of hydrogen per second. Yan, kanyang kainit, ganyang ka-active yung sun. Pero pagka dumating po yung panahon, mga kapatid, na sinabi ni Pedro at sinabi ng mga propeta, sinabi ng mga apostol, hindi na magbibigay ang araw ng liwanag niya. Kumbaga, kapanipaniwala eh. Kasi nung sabihin ng Diyos na magliwanag, lumiwanag nga. Pag sinabi ng Diyos na dumilim ka, didilim yan. Kahit sabihin mo 5 taong pang reserba yan, kahit na isang drum pa yung reserba ng iyong gasera pagka pinatay nung nagsindi ng liwanag, mamamatay yun. Yung sindi ng gasera. Ang ibig ko lang sabihin,
Hinihikayat ko kayo mga kapatid na talagang ang Biblia nagsasabi ng totoo bago pa siya matuklasan ng tao sa siyensya, nasa Biblia na. At yun ding sinabi na yun ng Diyos na lumiwanag. Tandaan nyo, hindi nakalagay yung magkaroon ng liwanag eh. Sinabi ng Diyos, lumiwanag. Kumbaga, umpisaan na ang sindi ng araw, umpisaan na sindi ng bituin, lumiwanag na. Yun ang ginamit ni Pablo sa 2 Korinto. Ang sabi doon, basahin natin uli kapatid na Daniel sa 4:6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Yung Diyos na nagsabi sa Henesis na magliwanag, maglingning ang liwanag, magliwanag, umilaw na, magliwanag na, siyang tumatanglaw din sa aming mga puso. Kumbaga, ang universo noon madilim, pero nang sinabi ng Diyos na magliwanag, lumiwanag. No? Ang puso ng tao madilim din. Pero nung sabihin ng Diyos na lumiwanag, sabi ni Pablo, ang sabi niya, kaya lumiwanag sa aming mga puso sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang puso ng taong madilim, pag pinagliwanag ng Diyos, liliwanag yan. Kaya yung aral ng Diyos, mga kapatid, hindi po natin yun maintindihan kundi utusan ng Diyos na lumiwanag eh. Kaya nang sabi ni Pablo, sabi ng Diyos, ang nagsabi ang Diyos, magningning ang liwanag, ang ilaw sa kadiliman. Siya ikang tumatanglaw sa aming puso. Kaya pala nagliwanag ang puso ng mga apostol, nag-utos din ng Diyos na magliwanag ang ilaw sa kadiliman. Yon. Kaya kung ang Diyos ang nag-uutos na lumiwanag, kahit sabihin mo pang 5 bilyon taon pa yung araw, hindi pa yan maaalisan ng liwanag, pag pinatigil na nung may-ari ng liwanag nakukuha mo ba yung punto ko ron, kapatid na Rodel? Opo, kapatid na Eli, wala pong duda yun eh. Siya kasi ang nagsabi na magliwanag, nagkaliwanag. Pagka gusto niya na pong padilimin, magsabi lang po siya, talagang didilim po yun. Kahit na nga sabi pa nila, pwede pa siyang gumatong, kumbaga, hanggang 5 billion years pa. Pero kahit na bukas o kailan gusto ng Diyos, siyang may hawak po ng switch, Bradeli Siyang may control Pwede niyang padilimin po yun. Naiisip ko, sa katanghaliang tapat, para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, pwede niyang padilimin ang araw. At sa kapusikitan naman ng kadiliman, pwede namang gawin ng Diyos na lumiwanag sa kapusikitan ng kadiliman. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos na ating sinasampalatayanan. Kaya sabihan pa nila na bilyon-bilyon pa yung universe na yan. Pag maniniwala ka sa siyensya, mangyayari sa'yo, hindi pa naman maghuhukom Hindi pa naman babalik si Kristo magre-relax kang masyado. Pero pagka alam mo na makapangyarihan ng Diyos na putulin, malibang paikliin ang araw na yon, walang makakaligtas. Paiikliin yung araw ng kapighatian at pag-ikli nun, puputulin yung ibig sabihin, paiikliin. No? Pag sabi paiklin, puputulin. Kara-karakang pag pinutol na yung araw ng kapighatian, magdidilim na araw. Ang Diyos din ang gagawang dumilim yan at pati mga bituin. Matapos na ang lahat ng bagay na literal para ang tao maalis na sa mundo, madalan na sa kaharian ng Diyos.
Pero ang mabuting balita, bago mangyari lahat yan, meron pang 1,000 taon. Kung hindi kayo naka-enjoy, mga kapatid, marami sa atin nangarap makapunta ng Amerika. Kasi para mga tao, gusto sa Amerika eh. Maraming nangarap gusto pumunta ng Pransya, ng Espanya. Maging dapat ka lang sa Diyos, mga kapatid. Mararating mo lahat yan. Hindi ka ba, naintindihan mo ba sinasabi ko, kapatid na Sani? Opo, kapatid na Eli, awa po ng Diyos. Hindi man po ma-enjoy natin makarating sa ibang mga bansa. Pwede naman po palang marating yun sa 1,000 taon, kapatid na Eli. Kahit na deprived tayo ngayon. Ang importante, naintindihan natin yung liwanag ng ating Panginoon Kristo sa ating puso. Na kung paanong sinabi ng Diyos ng una, magliwanag o lumiwanag ang universo. Ganun din sinasabi ni Pablo, yung Diyos na yun na nagsalita ng una, yung Diyos din na yun na magpapaliwanag ng liwanag ng katwiran ni Kristo sa ating mga puso. Na pag naintindihan natin yon, napakagandang kapalaran po, kapatid na Eli, pwedeng masama sa 1,000 taon. Kahit sinasabi pa ng siyensya na 5 billion years pa yung araw na yan eh. Pwede naman pagdilimin ng Diyos yan eh. Pagka sinabi ng Diyos dahil siya may hawak na switch, siyang nag-on. Saka alam mo, Brad Sani, diba, parang pakiramdam mo, aping-api ka. Hindi ka man lang nakapunta sa Amerika. Wala ka man lang nakitang mga bansa. Pilipinas ka lang, doon ka lang sa Tondo. Doon ka nabuhay, doon ka namatay sa isang sulok ng mga squatter doon. Aba, hindi, basta't ikaw ay lingkod ng Diyos, kahit wala ka napuntahang mga lugar. Aba, 1,000 taon yata yun. Wala naman akong alam na nag-around the world na tumagal ng 1,000 taon ng around the world dire. Pinakamatagal na 1 taong nag-around the world yan eh. Hindi mo nga mai-enjoy yung mga lugar dahil 100 taon lang eh. Ito, 1,000 taon eh. Kung maging dapat ka sa Diyos, maghahari ka. Lalo na, halimbawa, Brad Sani, nakita ka ng Diyos na karapat-dapat doon sa 10 talento. Paghahari, pamamahalain kita sa 10 bayan. Biro mo, tagapamahala ka ng California, tagapamahala ka ng Minnesota. Ba, maraming oportunidad yun ha. Marami kang taong makakausap at makikita, matutulungan para sumampalataya at maging dapat sa Panginoong Jesucristo. 1,000 taon yun. Paghahari ni Kristo. Nagkakaroon ka ng ideya ron, Brad Josel. Brad Eli, nakaka-amaze po yung gawa ng Panginoon. Kasi ano po ito? Ngayon lang po natutuklasan ng tao talaga. Pero true. Kasi nangyari po ginawa ng Diyos. Kagaya nga po ni sinasabi nyo na yan, yung 4:6 na yan. Yung lumiwanag, magningning. Ngayon lang po din ang tao may ganyan eh. Yung bang voice-activated po na command. Halimbawa sa bahay, lights. Iilaw po. Pagka sinabing dimmer, bababa po yung liwanag. Ganyan-ganyan po kayang-kayang gawin ng Diyos yan. Siya po may likha ng araw. Pag sinabi niyang mag-dim, ay nako, talagang 1/3 niyan. Kung sinabi niyang 1/3, bababa ang liwanag ng araw, mangyayari. At nakita po ng siyensya, may mga sunspots po na nangyayari pala. Na ito, connected po dito sa pinag-aaralan natin, Brad Eli. Kaya yung sinasabi po ninyo, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo, tsaka dito naman sa Apokalipsis na 8:12, yung pagdidilim ng araw, may konsekwensya po yun eh. Talagang inevitable po yun, damay-damay. Chain reaction po yun, parang domino, sabi nyo nga po. Wala din ang liwanag ng buwan kasi nakadepende lang po sa kanya. Yung mga bituin, ganun din. Pagka totaling nawala ang araw, ganun din po. Kanino ko pa pinapalitaw hindi nililitaw na yung pagka may nasira dyan sa isang parte ng universo. Diretso yan. Kaya yung sinasabi na ang langit at ang lupa lilipas, totoo yun. Yung langit na yan, magigiba yan eh. Hindi matatagal langit eh. Sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Diyos, manginginig ang langit.
Minsan pa, yayanigin ko, hindi lang ang lupa, kundi pati ang langit. Sabi ng Diyos. 12:26 ng Hebreo. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapot ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita minsan pa ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Pagka sinabi ng Diyos, minsan pa, yayanigin ko, hindi lang ang lupa, pati langit, yayanigin ko. Ang kahulugan pala nun, sabi ni Pablo, itong salitang minsan pang yayanigin, pinapakahulugan na ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig. Kaya may katapusan ng lahat ng bagay na itong nakikita natin sa universo mga kapatid. Kung hindi natin ito alam, na anytime magagawa ng Diyos ito, kahit sabihin pa ng siyensya. Kasi meron mga ganun tao, nakita ko, na impluwensyahan sila ng siyensya. Ay, matagal pa naman 5,000 taon pa yan, 5 billion taon pa yan, kalokohan yun. Kaya ako ine-emphasize ito sa inyo mga kapatid, makita nyo na talagang tungkol sa araw at oras na yon walang makakaalam. Kahit anghel, kundi ang Ama lang. Ibig sabihin, hindi tayo katitiyak na talagang 5 billion pa. No? Mali yun. Sa Biblia kasi, 1,000 taon lang maghahari ang Panginoon Kristo sa lupa. Susunugin na itong lupang ito at ipapakita na yung bagong langit at bagong lupa. At yun, hindi napakalayo sa atin nun, mga kapatid. Kasi paglitaw ng Antikristo, ayun na, sa kapangyarihan ng, pag nasa lukluk na, nakalukluk na yung kapangyarihan ng Antikristo, dadating naman ang Panginoon Kristo, mabubuhay na maguli mga patay, mag-uumpisa na 1,000 taon. Gusto ko lang maalis sa inyo yung impresyon, kasi nakita ko marami ng kapatid ngayon may mga nag-aral na rin. Baka kayo madala-dala kayo nung sabi ng siyensya, matagal pa, 5 billion taon pa yung araw, tapos yung gano'n. Baka kayo mahikayat sa pagtatamad-tamaran, sa pagwawalang bahala, sa pagkawawalang concern, lalo na sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto ko mga kapatid, magising ang inyong mga kamalayang espiritual na lagi tayong nakahanda. Let us be prepared. Yun ang sabi ng Biblia. Ayun, yan na, yung sinasabi ko. Ang big grip na yan. Ito, pakinggan nyo, basahin natin ito, kapatid na Daniel. In physical cosmology, the Big Rip is a hypothetical cosmological model concerning the ultimate fate of the universe, in which the matter of the universe, from stars and galaxies to atoms and subatomic particles, and even space-time itself, is progressively torn apart by the expansion of the universe at a certain time. Merong darating na tinatawag silang big rip, no? Malaking rip. Magkakaroon na ng na epekto yan sa buong universo. At ako, ang paniwala ko talaga mga kapatid, ang universo, sabi ng Diyos, matutunaw yan Kaya, para lang kayo ihanda sa mga dumarating at maghanda tayo. Ay para tayo ma-catch in surprise. Caught in surprise. Lagi tayong nakahanda. Pahalagahan nyo ang ating laging pag-aaral. Kaya itong nangyari sa sa tinatawag na pandemya, nakabuti ito sa mga kapatid, nadami ang pag-aaral natin Ngayon, hindi lang natin ito pwedeng ituloy lahat ngayon kasi maubos ang oras natin.
sumagot tayo doon sa mga tanong na ukol sa pananampalataya, mga problema, kapatid na Daniel. Kasi yung mga tanong ng mga kapatid na mayroong mga hinihinging tulong, ipinabukod ko na kay Brad Mel. Sabi ko, tutulungan natin yung lahat ng humingi ng tulong ng mga kapatid, pang bayad sa ospital, pang paggamot, etc., pampaisamin. Marami eh. Maubos lang oras natin. Ang gagawin lang naman natin, tutulungan natin sila. Para marami kasi ito eh. Pero siguro ang harapin muna natin yung mga may kinalaman sa pananampalataya. Yang isa na yan, nakakonected daw siya. Na hindi lang papakita ang muka. Sige, kung ayaw ipakita ang muka, wag natin pakita. Kapatid na pakibasa mo. Opo, ito po ay mula sa lokal ng Batangas. Kababautismo niya lang po ng August 29, 2020. 6 years na po ang nakalipas nung ni-rape po ako ng pinsan ko. Nagigilty pa rin po ako kasi po hindi po namin nagawa yung tama na sana po ay naipakulong po agad. Kasi po natakot lang po ako, pati po mama ko na kapag raw po may dimandahang naganap, ay ilalantad raw po ang baho ng mama ko, which is wala naman po talaga. Nasa pamilya na po nila ang mang bastos kasi kahit mama ko po nung bata pa po siya, ay pinagtangkaan po siya naghahasain ng tatay nung nang-rape po sa akin. Parang ayaw po kasi ng mama ng gulo at ayaw rin po na malaman sa side ng father ko. At kapag po nalaman po yun ay sisisihin po ng father ko ang mama ko na bakit po nangyari ang bagay na yon. Nagigilty pa rin po ako hanggang ngayon kasi po nakagawa na naman po siya at ni-rape niya rin po ang isa kong pinsan. At ginawa po niya ulit yung sa akin yung dati. Nagkaroon na raw po ako ng PTSD kasi before po nagpa-check up po ako kasi hindi po ako makatulog ng maayos kahit umaga na po ay hindi pa rin po ako nakakatulog. At kahit po sa panaginip ay nangyayari pa rin po sa akin yung nangyari po before. Ang tanong ko po ay ano po ba ang gagawin ko para po mawala po ang bumabagabag sa puso at isip ko po. Salamat po sa Diyos. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, no? Kapatid na Daniel, sino yung manre-rape na yan? Lumalabas Ano niya po, pinsan niya po, kapatid na Ellie. Ayaw nyo ba na ipahuli yan, idemanda? Hello po, Brother Ayaw ba Ellie. nila? Si kapatid, sige. Ayaw nyo bang idemanda yan o ireklamo yan? Inireklamo na po namin. Kaso lang po, parang nawawalan po ng visa po yung yung amin pong sa kanya, pinapile po. Ilang buwan na din po yon. Hindi ko po alam kung bakit po siya parang nawawala po ng sa po yung Anong kaso final ninyo, kapatid? po, yung una po, ipinablatter po ng pinsan ko po, sila na po ang nag-file. Hindi, kayo, kinasuhan nyo ba? Sabi mo, kinasuhan nyo na. Hindi pa po, kasi wala naman po kaming kakayahan. Sabi po ng mama ko, kung mangyayari daw po yun, wala naman daw po kaming pera. Kapatid, yun ang tinatanong ni kapatid na Ellie kung ayaw nyo bang kasuhan. Kasi sabi mo kanina, parang nawalan ng visa. Wala pa naman pala kayong ikinakaso. Ayaw ba daw ninyo nakasuhan yung pinsan mo na nang-rape sa'yo? At saka, ano yung sinasabi mo na gumugulo sa isip mo? Anong gumugulo sa isip mo, kapatid? Kasi po, yung nagigilty pa rin po kasi ako gawa ng, kaya po ganun, nakagawa po ulit. Yung pinsan ko po parang, Alam mo ganito, kapatid,
dito ka lang Agosto na anib, wala ka pa ngang 4 na buwan no? 6 na taon na pala nung nakalipas nung ni-rape ka. So, hindi mo na dapat na ikagulo ng isip mo. Nakaraan na ang 6 na taon. Wala namang nangyaring sa'yo. Paano magugulo pa isip mo? Magpatawad ka na lang kung ayaw nyo na magdemanda. Magpatawad ka na lang. Bakit magugulo ang isip mo? Total, 6 na taon na nakalipas. At baka nga hindi mo na nga maidemanda yan ngayon kasi wala ka nang magagamit na ebidensya eh. No? Parang magiging, di ba kapatid na Daniel, parang allegation na lang ang mangyayari, no? Which is hard to prove. Kapatid na Eli, although hindi naman po basta magpe-prescribe yung kaso po na yun, kaya lang po yun nga. Hindi ang ibig ko sabihin yung pagpe-prescribe, yung the burden of proof. Paano mo papapatunayan? Kung meron mang mga lesions na nangyari sa kanya, wala na ngayon yun, healed na yun eh. How do you prove? Diba? Inano po ulit ako. Nito lang pong 2020. Sana, nagpa-medical certificate ka. Akala ko 6 na taon na nakakalipas. Nagpa-medical certificate ka sana para na-idemanda. Hindi kayo titigilan, lalabas. Huwag kang mag-alala sa gagastusin. Magpa-medical magpa-medical legal ka, tapos tutulungan kita. Meron tayong mga abogadong mga kapatid. Kahit na magbayad ako sa kanila para matulungan ka, kapatid. Para mawala yung iniisip mo. Hindi ka dapat na, kapatid ka na ba nitong 2020 nung uliting i-rape ka? Hindi pa po. Oh, hindi pa pala. August ka na nabautismuhan. August, September, October, November. 3 buwan pa lang palang kapatid ito. Tutulungan kita kung yun na nakakagulo sa isip mo. Kung gusto mo i-demanda, demanda natin. Gumamit tayo ng mga kapatid na abogado sa iglesia. Kaya lang, kailangan meron tayong mga medical. Di ba kailangan yun, kapatid na Daniel, yung mga medical certificate? Ano po, kapatid na Eli, pang supporting evidences po yun. Pero since ang rape po kasi is a private crime, kaya po marami pong mga pwede naman pong depende po sa magiging pahayag noong pong nagdidemanda, kapatid na Eli. Yun pong mga evidences na yun, mahalaga pong i-provide din po nila as much as possible para po i-collaborate yung kanya pong magiging statement, kapatid na Eli, kung kailangan po ng medical legal para po mas meron pong pangahawakan yung pagdidemanda, kapatid na Eli. Oo. Ikaw ba papayag ka na idemanda, kapatid? Para tigilang kanyang walang yang pinsan mo? Opo. Sige, makipag-usap tayo dun sa abogado para alam mo rin. Para meron din kasi akong tatanong sa iyo sana. Ayoko ritong itanong. Kasi isang depensa ng magsasabi ka, ni-rape ka, nakita mo yung kanyang sex organ, ano itsura nun, tatanungin ng mga wes yun eh. No? Gaano yun kalaki, ano itsura nun, isa sa mga itinatanong yun eh. Pagka na-i-describe mo ng tama yun, makukumbinsi yung judge na ini-rape ka nga. No? Kasi wala naman taong magpapakita ng kanyang pag-aari sa tao na na walang interest na kung ano man. Kaya maraming mga circumstantial evidence na ikinukonsider dyan sa kaso ng rape para mapaniwala mo ang wes na ni-rape ka. Mag-usap na lang kayo para matulungan kita na yung gumugulo sa isip mo at para tigilan kayo yung walang yang pinsan mo para managot siya sa batas. Ayaw nating magpahamak ng kapwa. Pero kung ganun, 6 years ni-rape ka, tapos inulit na naman uli,
Hindi ka nakakatiyak na hindi na nila uulit-ulitin pa yon. Kapatid na Mel, note mo lang ito at ibigay mo lang sa abogado, no? Opo, kapatid na Eli. Sige. Kapatid na Jean, tutulungan ka namin. Jean ba siya o Thank you Jean? po. Salamat po sa Diyos. Sige. Kapatid na Daniel, meron pa tayo? Opo, ito naman pong isa pong kapatid na Venus Dupaya mula po sa Central Apalit. Brother Eli, nabautismohan po siya ng February 21, 2001. Brother Eli, tanong ko po tungkol sa aming dalawa ng aking asawa. Nakipaghiwalay po siya noong 2012. Hindi po siya kapatid. Naghintay po na siya ay makipagkasundo sa akin, ngunit hanggang ngayon ay wala na po akong balita sa kanya. Ngayon po ay nakapagdesisyon na po ako na hindi na po ako mag-asawa pa ulit. Namanata po ako na gugugulin ko na lang ang nalalabi kong buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ano po ang inyong katanungan, kapatid na Venus? Kung ano po ang magiging ni Brad Eli po sa sitwasyon po. Venus ka, lalaki ka ba? Opo. Akala ko yung Venus, babae. Ano ba yan? All the while, babae ang iniisip ko. Pala, nakalagay, Brother Venus. Alam mo kapatid, kung namanata ka, nasa edad ka na, wala na akong magagawa ron, namanata ka na eh. Kaya lang, dapat tuparin mo yan. Kung hindi, delikado ka pagka yung pinanata mo, hindi mo tutuparin. Nakasulat yun doon sa 5.4 ng Ecclesiastes. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Ka nanata, kaysa sa namanata ka, na hindi ka naman tumupad. Kaya kung ang tinatanong mo, yung opinion ko, kapatid, opinion ng Biblia ang pinakamaganda. Ayan, asa screen ang salita ng Diyos. Maigi yung hindi nanata kaysa sa magpaliban ka ng pagtupad. Kung nanata ka na, dapat ang sabi doon sa bilang sa kapitulo 30 bersikulo 2, pakinggan mo. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kaniyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kaniyang salita. Kaniyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kaniyang bibig. Nakahanda ka ba dyan, kapatid na Venus? Opo, Brother Eli po. May anak ka ba? Meron po, nasa kanya po yung 3 bata po. Ay, wala ka bang balak na kuhanin yung mga anak mo para maakay mo? Hindi ko po alam kung paano, Brother Eli. Malalaki na ba yung mga anak mo? Dalagat binata na po sila, Brother Eli. Hindi mo na kailangan kuhanin. Magpakita ka na lang ng pagmamahal dun sa iyong mga anak para maakay mo. Siguro kung meron kang hanap buhay, padalhan mo ang iyong mga anak ng kanilang pangangailangan. Yun ang maipapayo ko sa iyo. Magpakita ka ng pagmamahal sa mga anak mo. Hindi naman siguro kailangan kung dalagat binata na kunin mo pa sa iyo. Pero tanungin mo rin sa abogado kung meron, baka yung asawa mo nag-asawa na ng iba. Ikaw naman, wala ka namang record na nag-asawa ka ng iba. Matanda ka na rin pala sa iglesia. Marami ka nang alam na aral, kapatid. Opo, nandito po ako, Brad Eli, sa GSD po. Nag-grass cutter po ako.
Dito po ako sa Apalit. Oo nga, kaya nga sabi ko sa iyo, kung gusto mo makapaglingkod ka sa Diyos sa nalalabing buhay mo pa, ay siguro maganda yung kahit mga anak mo man lang, maisalba mo. Sa asawa mo, wala kang sagutin kasi siya ang umalis eh. Nasa Biblia yun eh. Kung ang hindi sumasampalataya ang humiwalay, eh bayaan siyang humiwalay. 7:15 ng unang Korinto. Gayunmay kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Wala kang sagutin. Kasi siya ang humiwalay. Wala kang kasalanan sa Diyos doon. At kung ikaw naman nanata na hindi ka na mag-aasawa, lalong magaling. Sabi ni Pablo ibig ko nga na kayo'y manatili sa inyong kalagayan. May asawa ka ba? Huwag mong pagsikapang makakalag. Kalag ka ba sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Yun ang utos. At kung tinatanong mo, ako, ay siyempre, yung sinabi ng Biblia, yun ang dapat mong gawin. Naunawaan mo ako, kapatid? Opo, Brother Eli. Sige, salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Samahan ka nawa sa iyong panata. No? Opo. Kapatid na Daniel, baka pwede pa ang isa? Opo, si kapatid na Maria Karina Mendoza naman po mula sa lokal ng Israel na bautismohan po noong March 4, 2011. Sabi niya po, kapatid na Eli, ang tatay ko po ay hindi kaanib. Lulong po siya sa pagsasabong, babae at iba pang bisyo. Umalis po siya ng bahay, bit-bit ang kanyang mga gamit at mga manok. Sinasabi niya po sa kanyang mga kapatid na pinalayas po namin siya. Ngunit mga manok lamang po ang aming pinaalis. Hihingi po ako ng payo, pagpapatuloy ko pa po ba ang pagbigay ng sustento sa kabila ng kanyang mga bisyo at binibigay niya po sa kanyang babae? Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli. Ang gawin mo ganito, kung walang ayaw mo na siyang bigyan ng sustento, padalan mo na lang siya ng pagkain niya, yung mga kailangan niyang mga basic needs niya. Tatay mo pa rin kasi yun. Kahit gaano kasama yung ama mo, na tatay mo sa laman, may utang na loob ka pa rin doon. Kung meron kang kakilalang mapapagtiwalaan mo, padala mo ng pera yung nagpapagtiwalaan mo, pabili mo ng bigas, pabili mo ng mga kailangan, mga personal niya, para wag niyang maibigay sa babae niya yung pera. Naintindihan mo, kapatid na Maria? Kapatid na Eli, magandang gabi po at magandang umaga po kay kapatid na Daniel po sa lahat po mga kapatid. Opo kapatid na Eli, naiintindihan ko po. Nung pinagpapatuloy ko naman po yung pagbibigay ko ng sustento po sa tatay ko kahit po malayo po siya sa mga kapatid ko po. Ang sabi po kasi nung tito ko po na kapatid na para po makasigurado na nakakakain po siya at nasasapatan po yung pang-araw-araw niya ay ibili na lang po namin siya ng grocery, mga pagkain po. Wag na lang daw po pera para sigurado po na nakakakain po siya. Yun po yung ginawa po namin. Ang kaso lang po nung dumating siya sa bahay, sabi po ng kapatid ko na daw po, mas maganda daw po kung pera na lang daw po dahil kailangan daw po niya yung pera. Kaya po yung kapatid ko po pinadalhan ko, hindi na po nag-grocery, pera na lang po yung binigay po sa kanya. Kapag po sinasabi ko po na, tay, pangkain niyo po yan. Sabi ko po sa kanya, pambili niyo ng pangangailangan niyo sa pang-araw-araw. Ang sagot niya po sa amin ay, kapag daw po pinakain daw po namin yung mga manok niya, parang pinakain na daw po namin siya. Yun po, Brother Eddie. Oo, yun. Huwag mo nang problemahin yun, kapatid. Kung kailangan niya pera, bigay mo na lang ng pera. Baka dumating ang panahon, ma-realize nung tatay mo kung gaano mo siya kamahal, mahikayat mo pa siya sa Diyos.
Kasi nga naman, kung ibibili mo ng grocery, di ang kakainin nun, puro dilata. Ako man, ayoko rin nun. Ang mga makain nun, puro salmon, puro sardinas, puro karne norte. Mas mabuti na nga yung pera. Basta natulungan mo siya, kahit ano na ang gawin niya, bayaan mo na siya. Ipagpasa Panginoon mo na yon. Yun nga ang kaaway, pinapatulungan eh. Pag nangutang, pinapabigyan, di ka naaasan ng kapalit. O tatay mo naman yun eh. Naunawaan mo, kapatid? Opo, Brother Eli. Tsaka po, Brother Eli, nun pong bagong kapatid po ako, siguro po mga 2 taon po ako sa iglesia o 3 taon po. Meron po kasi mga ilang kapatid na nakapagsabi po na sa harapan ko po, tsaka po sa nanay ko, tsaka sa mga kapatid ko po na kasi nga po dahil sa masama po yung ginagawa ng tatay ko, nasabi po nila na sa demonyo daw po yung tatay ko. Ang pagkakarinig ko po kasi base sa mga naririnig ko po sa inyo na yung po mga nasa labas, ang Diyos po ang humahatol. Oo, talagang ang Diyos ang nakakaalam. Kalimutan mo na yun, talagang ang tao nagkakasala eh. Bago ka pa lang noon, tapos maaari yung nagsabi, bago pa rin, patawarin mo yung kapatid, wag mo itatanim sa loob mo yung biro mo, bago ka pa lang 19 years ka na sa iglesia ngayon, di mo pa nakakalimutan. Patawarin mo yun kasi di mo sila masisisi, kulang ang kaalaman nila at dahil yung ginagawa ng tatay mo masama, talagang sa demonyo yun. Yung gawa na yun. Si Pedro nga nung mali sabi ni Kristo, lumagay ka sa likod ko, Satanas. Tinawag pa nga ni Kristo, Satanas si Pedro Dahil sabi niya, hindi mo ipinagmamalasakit ang bagay ng Diyos, kundi bagay ng tao. Kung halimbawa ang nagsabi si Kristo na sa demonyo yung tatay mo, magagalit ka ba? Totoo naman yung sa demonyo yung ginagawa niya. Pero hindi ibig sabihin, kung gumagawa ng masama sa demonyo, wala nang pag-asa. Kaya nga ito, pinapayuhan kita na ang tatay mo, pakisamahan mo mabuti, pakita mong mahal mo, para mahikayat mo. Unang-una, kalimutan mo na yung nagkamali yung kapatid sa'yo. Hindi naman mortal na kasalanan yon kapatid. Naunawaan mo? Opo, kapatid na Eli. Pahingi rin po ng advice kasi po yung nanay ko po kasi may Parkinson disease. 20 years na po. Nahihirapan po kami magkakapatid, gawa po kasi na alam po namin na may aral na po kami, ganun din po yung nanay ko. Pero po kasi may sakit po siya, ayaw na po niya makisama sa tatay ko, kaya ayaw niya na rin pong nagpupunta siya sa bahay namin. Alam po namin na mahal po ni tatay ko. Pero po, pag daw po naibenta ng tatay ko yung mga manok, gusto niya bumalik sa amin. Kaso lang po, nahihirapan po kami kasi si mama ko po may sakit. Meron po kaming nervous sa tatay ko kasi po dati po kasi nakikipagtagaan po kasi siya sa mga kapatid niya at saka po paggalit po siya noon. Kaya po may nervous po kami na lumaki, magkakapatid. Kaya po pag nasa bahay siya, nagnginginig po kami, tapos po hindi kami mapalagay, minsan hindi po kami makakatulog sa gabi kasi alam po namin na para po siyang sinasaniban ng demonyo kasi po yung mga lahi po kasi nila sa Nueva Ecija parang nagmumura po sila, naghahabulan ng taga, nagpapaatayan, ganun po. Kaya po pag nasa bahay po siya, may nervous po talaga kami pag parating na siya. Titingin po kami sa bintana kung nandyan po siya. Wala po kaming kalayaan kapag nasa bahay siya. Hindi naman problemahin mo pa yung tatay niyo umuwi sa bahay o hindi. Hindi na problema yun Kalayaan niya yun. Unang-una, may sakit ang nanay mo. Wala namang aral yung tatay mo. Siyempre, naghahanap ng ligaya sa buhay yun. Ang nanay mo meron ng Parkinson's. Sana, ang anuhin nyo, lingapin nyo na lang yung nanay nyo. Huwag nyo ng problemahin, bumalik pa tatay mo sa bahay o kaya magkita pa. Ano na yun Alam mo, kumbaga sa problema, mood and academic na yon kapatid. Ang Parkinson's disease, pagka meron na niya ng isang may asawa, parang
ano pa ang ano mo ron? Ano pa ang expectation mo sa pagsasama ng mag-asawa kung di naman nagmamahalan talaga? No? Bayaan nyo na, bigyan nyo na yung kalayaan ng tatay mo at lingapin nyo yung nanay mo. Walang problema. Diba? Naunawaan mo ibig ko sabihin? Kasi para mawalan tayo ng saloobin, mga bigat ng kalooban, kung ano yung mas makakapagpapayapa sa isa't isa, yun ang bigyan natin ng daan. Na kung ang gusto ng tatay mo yung mahalin yung manok niya, di pabayaan nyo siya. Kung ayaw niyang kumain dahil sa manok niya, binigyan mo ng pagkain, pinakain sa manok. Mas mahal niya yung manok niya kaysa sarili niya, okay na lang yun. Ang kailangan lang maipadama mong tuluyan na meron kang malasakit at pagmamahal sa magulang. Ngayon, baka sakali sa ibang pagkakataon, mabuksan ang isip nun. Magagawa kasi ng Diyos yun. Yun, hindi mo agad yun makikita pero maaaring mangyari yun sa mga sumusunod na panahon. Pero for the meantime, para wala kayong alalahanin, lingapin nyo yung nanay mo. Meron namang mga ilang taon na siyang may Parkinson's. 20 years po, kapatid na Eli. Yun. Talagang ang magulang, dapat nililingap ng anak. Umabot pa siya ng 40 anyos pa. Kahit nagastusan nyo siya, kung magagastusan nyo, okay lang naman yun. Hindi nyo dapat ipagdamdam ng kalooban. Kasi iisa lang naman ang nanay at iisa rin ang tatay na magkakaroon ka sa mundo. Naunawaan mo, kapatid? Opo, kapatid na Eli, maraming salamat po sa Diyos. Ang hanapin nyo, yung daan ng kapayapaan. Yung mga taong hindi humahanap ng daan ng kapayapaan, hindi sa Diyos yun. Pero ang sa Diyos, hinahanap yung daan ng kapayapaan. Yung nasa Kapitulo 3 ng Roma, hindi nila nalalaman ang daan ng kapayapaan. 3:17, kapatid na Daniel. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Kaya sa iglesia, alam mo naman yung daan ng kapayapaan. Alin yun? Yung wag magkontrahan. Bigay mo yung hilig ng tatay mo, hindi naman kapatid yun. Hihingi ng pera, gusto ipakain sa manok. O sige, bigay mo yung ligaya niya. Yung nanay mo naman may sakit. Bigyan nyo rin ng awa yung inyong ina. At paggagantihin kayo ng Diyos, hindi kayo pababayaan. Yun ang payo ko sa inyo. Kapatid na Daniel. Sige kapatid, wala na tayong oras. At iba, kapatid na Mel, pwede mo bang mabanggit ngayon yung mga iba na sinasabi kong tutulungan natin, ipapagamot, bibigyan ng perang pampagamot, pambayad sa doktor at sa ospital. Pwede mong mabanggit, kapatid na Mel, yung hindi na natin binasa? Opo, kapatid na Eli, banggitin mo lang para alam nila, kapatid na Daniel. Opo, marami-rami po ito, kapatid na Eli, kuya, ang tungkol po sa health. Pangalan lang, wag mo Opo. nang... Kapatid na Jerome Refuerzo, kapatid na Jericho Timoteo, kapatid na Alexander Gonzaga, kapatid na Edelmira Silao, kapatid na Francisco Binosa, kapatid na Ronald Ortega, kapatid na Ernesto Pantojan, kapatid na Alan Behosano, kapatid na Victoria Manganti, kapatid na Manny Atun, kapatid na Pelilia Manabat, kapatid na Christopher Ramos, kapatid na Abraham Mendoza, at yung po, kapatid na Eli, yung hindi pa po... Lahat ng mga yan, mihingi ng tulong para sa gamot, mga pangkonsulta, etc. Nakarating po sa akin yan, mga kapatid. At pipilitin kong lahat kayo matulungan sa abot ng makakaya, mga kapatid.